Yan, nag-jailbreak na siya. So, ayan, iloload na niya yung payload natin, yung Goldhin. Yan, na-transfer na siya. So, ayan. So, ibig sabihin, jailbreak ng ating PS4. So, hello guys, Agudi. So, for today's video, so, meron tayo ditong PS4 na magpapa-auto jailbreak. So, yung bagong auto jailbreak natin ngayon is ganito na yung ginagamit. Ito. So, Lockbox Mini. Lockbox Pico Mini. So, unang-una is wala pa tong program. So, i-program muna natin siya gamit yung mga software na na-acquire natin. So, tara na. Let's go. So, unang-una, yan yung Lockbox Mini. So, ano yung mga kakailanganin natin? So, wire. So, USB wire type C. Then, yung mga software natin. So, yung mga software natin, so, titingnan natin kung meron bang save dito sa PC ko. So, dito. So, wala ang save dito. So, kukuha lang tayo ng external. So, nandun sa external ko yung save. So, nandito sa ating external yung save natin. So, saksak natin. Then, open natin yung software. So, medyo naglalag yung laptop natin. So, dito tayo, version 11. So, version 11 yung papagawa sa atin. So, last time ang ginawa natin is version 9.00. So, nandito yung ano natin, yung pang so, ayun. So, ito yung lockbox natin. So, yung gamit natin lockbox, ito is no SD card. So, dito tayo sa no SD card. Select natin yan. Then, bago natin i-program, so ito yung programmer natin sa toolkit. So, pag once na isaksak natin tong lockbox, so hindi pa siya madidetect ng software. So, kung titingnan natin, yan. So, walang lumalabas dito sa USB. So, ang gagawin lang natin, unplug natin to, hold natin tong button. Yan. Yan. Hold natin tong button, then saksak. After is may lalabas na dyan. So, once na lumabas na yan, punta tayo dito sa select path. Then, ito yung program natin. So, click natin yan. Click folder. Then, yes lang natin. So, do you want to reload? So, yes natin.
So after natin ma-yes yan, i-click natin yung check dito sa taas. Then click natin yung download. So antayin natin ito matapos. Yan. So nagpo-program na siya. So, hayaan lang natin siya mag-continue hanggang sa mag-successful yung download natin from PC to Lakpax Mino. So, ayan, nagra-write pa siya. So, after ma-write niyan lahat dun sa NAND, so, gagawin naman natin is doon na tayo magpo-program. Ngayon, nagpa-flash muna tayo ng firmware. Yun yung ginawa natin. Pina-flash natin yung firmware. So, ayan. So, download. Reset done. Download done. So, okay na siya. So, close lang muna natin yung ating programmer. So, punta tayo dito sa ating program na gagamitin. So, ito siya. So, ito yung MOBA Xterm. So, yan yung pang-load natin sa jailbreak. So, click yan. Then, bago tayo mag-click dito, so ito yung gagawin natin. Punta tayo dito sa control panel. So tatanggalin muna natin to. Yan, tanggal. So ang gagawin natin is punta tayo dito sa control panel. So tayo natin mag-open yung control panel. Then punta tayo dito sa network and internet. Then dito tayo sa network and sharing. Then saksak natin to. So yan. So madidetect na to as LAN. Yan. So antayin natin mag pop up. May lalabas dyan. So, ito na siya. Nagiging LAN na siya. So, click natin yan. Then, punta tayo dito sa properties. Then, dito tayo sa Internet Protocol version 4. Click natin yan. Then, use the following IP address. So, meron naman tayo ditong guide. So, yan ang guide natin. So, ito yung gagawin natin. So, sa IP address, ito yung i-enter natin. Yan. Enter natin dyan. Tapos mag 255.255 tayo. Then dito naman is 172.32.0.93. Then click natin OK. So, yes lang natin. Then OK. Then close natin yan. Then close natin itong guide out. Bila natin yan i-close kasi gagamitin pa natin yan. So after yan, punta ulit tayo dito sa MOBA Xterm. Then ito na yung ginawa natin na IP address. Then lalagin tayo. So start local terminal tayo. Bali ito siya. Yan. So click natin to, double click natin. Yan. So accept lang natin. So dito tayo mag-enter. So login as root tayo. Then sa password naman Lakpax. So ayan, so yes natin.
Pero okay lang natin. Wag na. Okay. So ayun siya. So itong lockbox natin, ito na yung lockbox natin. So ito na yan, na-root. Yan, naka-root. So wala pa siyang laman. So lagyan natin siya ng laman. So itong PPPWA na program ko, i-drag natin dyan. Yan. So magka-copy na siya. So kung titingnan nyo dito sa baba, yan, baka di makita dahil sa video. So dito siya nag-transfer siya. So parang tapos na yung transfer. So ngayon naman, ayan na siya. So ngayon naman, dito tayo sa lockbox root. So gagawin natin, ito na yung program na natin siya. So copy-paste ko lang yung program ko, enter, then dito tayo ulit, copy natin, then paste natin, enter, then ito yung panghuli, copy, then paste natin, so enter. So ito na yung lumabas, ito yung laman ng lockbox natin. So ito siya. So PPPWA lockbox. So bali yan yung laman. So ngayon magsisilik na tayo kung anong PS4 anong version ng PS4 ang i-jailbreak natin. So ngayon is version 11 tayo. So ang isisilik natin dito is version 11. So letter E, then enter. So you have selected the firmware version. Yes. So yes natin kasi 11 yung nasilik natin. Then enter your choice ulit. Do you want to lockbox? Sig auto shutdown. So once na mag-jailbreak na siya, automatic mag-shutdown yung lockbox natin. So yes natin. Then dito tayo magsiselect ulit tayo. Anong gagamitin natin na pang jailbreak, yung luma ba o yung bago? So yung gamitin natin is yung bago. So select natin B. Enter. So ito na siya. So meron na tayong tatlong pagpipilian. So you have selected the following setting. Version 11. So version 11 yung ano natin. Then yung bago na IPv6. Then shutdown auto jailbreak. Yes. Then click na natin yung yes. Once we enter natin, ayan na. So are these settings correct? Yes. So install none, completed, rebooting. So ibig sabihin okay, may program na tong lockbox natin na pang jailbreak. So ito na siya. Nagsha-shutdown na siya, nag-aabort na siya kasi hindi na niya nabasa yung ito. So okay na siya. So close na lang natin to. Then next natin gagawin is doon na sa PS4 para matry natin kung working ba talaga yung lockbox natin na ginawa natin na pang auto jailbreak. So hanggang dito lang muna tayo kasi mayroon pa tayong ibang video na na gagawin kung paano naman pag-install nito. So yun yung next natin na abangan. So thank you for watching. Have a good day. Bye. So guys, for today's video, so natapos na natin yung program natin dun sa ating lockbox. So ngayon naman ang gagawin natin is dito na naman tayo sa PS4. So install natin to, then mag auto jailbreak na siya. So tara na, let's go. So ito na siya. So ito yung PS4 natin. Ayan. So gagawin natin is dito natin siya ilagay. Dito. Diyan. Then dito tayo magwa-wirings. So nakita nyo ito.
So ito yung i-wirings natin. So iba yung kanyang wirings din. Titingnan lang natin yung guide kung paano natin siya gawin doon sa guide. So zoom in lang natin. So yan. So dyan. So yan ang iwa-wirings natin. Ito yung LAN. So kukuha lang tayo ng 4 na wire. So dyan natin siya iwa-wirings. So gagamit tayo ng microscope, enable natin. Then yun. So yung guide natin, nasa cellphone yung guide natin. So ito yung guide. So check ko muna yung guide. So dito sa cellphone. So check natin yung guide natin. So ito yung guide. So ang problema, iba yung kanyang pin out. Yan. So paano natin siya malaman? So iba yung pin out ng RX in. Yan, iba siya, at saka iba din. So gagawin natin is magse-search muna tayo kung anong magandang gawin. So yun, meron na tayong wirings. Yan. So yan yung susundin natin. Ayan. So sasolder muna natin yung pins. So dyan sila. So yan yung guide.
So gagamit tayo ng microscope para madali natin makita. So cut natin yung mga wire masyadong mahaba. So okay na yan. So lilinisin na lang natin. So yun, malinis na siya. So yan.
Yun. So yung wiring natin, so dapat ito is ipasok. Then dyan natin siya ilagay. So balik tayo sa guide. So saan na yung lockbox natin? Yun. So yellow TX plus green. Yellow at green. Yellow. TX plus TX minus TX. So yellow is brown. TX plus. Then red is TX minus. Then next is blue, RX plus blue. So ito yung blue. Then ito yung RX minus. Ayan. So pipicturan lang natin to para di tayo
Wala sa wirings. Picture lang natin. Yun. So ngayon naman magwa-wiring tayo dito. Positive. So dito tayo kukuha ng positive. So dito tayo kukuha ng positive. So check natin. Negative. So negative, so ito yung positive. So lagyan natin ng ganito. Para hindi sila magdikit. So antayin natin yan matuyo. So ayan na siya. So yan. So dito natin siya nilagay. Yan. Then dyan. Papunta dyan. So dito nilagay natin yung lockbox. So i-screw muna natin to. Fix muna natin.
huwag masyadong, ayan, pati rin dito. Okay na yan. Dalawa. So ayan, natapos na siya. Ayan. So nandito yung lockbox. Then try muna natin siya. So wala pa man yung power supply. So temporary, ito lang muna yung sa PS3 ang gagawin nating power supply. So saan yung ground? So ito yung ground. So yung isa dito. Ayan. Then kuha tayo wire para sa supply. So yan. So ngayon naman is kukunik natin to sa ating monitor. So saksak natin yung HDMI natin. Yan yung ating video adapter.
So saksak natin dito sa laptop. Then activate natin yung ating monitor. So ayan. So ngayon naman is try natin siyang i-plug. Tapos saksak natin, then power on natin. Yan, nag-power on na siya. Then si-set up natin tong PS4. So kuha lang tayo ng pang set up natin. So lipat tayo dito sa ating monitor. Yan. So nag-iilaw na yung lockbox natin. Kung makikita nyo dito sa baba, so hindi makita. Yan. So yan, nag-iilaw na siya. Yan. So kung i-zoom in natin, hindi rin makita. So mamaya na lang pag natapos. So si-set up muna natin to. Set up muna natin siya. So sanang lang ay tama yung wirings natin doon sa ating RX-TX. Yun. So set up natin. Yan. Escape lang natin dito. Tapos dito tayo. Yan. Network. So yan, sisetting natin yan sa ating LAN. Tapos CPU tayo, then dito tayo mag DPP, then enter, PPP, then enter, then next. So automatic, do not use internet connection. Sana lang ay successful siya dyan. So successful, ibig sabihin tama yung wirings natin. So ngayon, antayin natin siya mag successful yung lockbox. So lipat tayo dito. Then yung monitor natin is medyo palakihin lang natin. Parang lumabas na yung ano yan. So payload. So wala tayong payload. So ang gagawin natin is magkukuha tayo ng USB. So yan. So yan, so restart natin siya. So restart. Yan.
So restart natin siya. So once na mag-restart is magji-jailbreak siya ulit, then ilo-load niya yung payload at isi-save doon sa mismong internal hard drive natin. So antayin natin yan. Once na ma-okay na siya, so yun lang. So ganun lang siya ka-simple mag-install ng Lockbox sa ating PS4. So model CUH 1200. So yan. Ano tayo ilaw ko tapos. So yan. So nag-umpisa na siyang mag-jailbreak. Kung makikita nyo, yan dito tayo. So yan, so pangalawang attempt. So antay lang tayo. So ganyan talaga yung antayin lang natin siya. So paliitin natin para yan. Yan, klaro na. So yan, third attempt. So yan, nag-jailbreak na siya. So ayan, ilo-load na niya yung payload natin, yung Goldhen. Yan, na-transfer na siya. So ayan. So ibig sabihin, jailbreak ng ating PS4. So yan, auto jailbreak na siya. So malinis na wirings yan, wala kang makikita na wirings dyan sa labas. Bali, malinis lang talaga yung PS4. So, okay na siya. So, kung pupunta tayo dito sa system. So, tingnan natin system. Yan. So, jailbreak na siya. So, yung jailbreak natin is yung nasa loob yung ating Lockbox, yung tinatawag na Lockbox mini Lockbox Pico Mini. So natapos din natin siya. So ito yung part 2 ng ating jailbreak setup ng bagong Lockbox Pico Mini. So ayan. So hanggang dito lang muna tayo. Thank you for watching. Have a good day. Bye.